Inaasahan namang mas titibay ang ugnayan ng Pilipinas at Japan pagdating sa depensa. Kasunod yan ang nilagdaang Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa. May detalye si Sujin Kim. Nakipagpulong sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanilang Japanese counterparts na sina Defense Minister Kiharu Minoru at Foreign Minister Kamikawa Yoko matapos lumagda sa Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement o RAA. We look forward to putting into flesh, so to speak, the steps forward now that we have upgraded our partnership one level higher by the signing of the Reciprocal Access Agreement. We have come a long way since our first 2+2 meeting. Ang RAA ay isang kasunduang militar na magpapadali at magpapabilis ng mga pagbisita ng puwersa ng dalawang bansa para sa mga pagsasanay at joint exercises. Isinagawa ang ikalawang Philippine-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o 2+2. Pinasalamatan ni Defense Secretary Teodoro ang pamahalaan ng Japan. We thank the government of Japan for the assistance rendered to us in several fields, such as the economy and trade. But this year, we add another dimension by adding the vital aspect of security. Our two leaders stressed the need to uphold our open, inclusive, and rules-based international order and to ensure that it remains governed by international law. Dagdag rin ni Foreign Affairs Secretary Manalo, magtatakda ang RAA ng mga patakaran para sa paggamit ng mga weapons at ammunition, pati na rin ang jurisdiksyon sa mga criminal cases at accidents. Matatandaan na ang Pilipinas ay may kaparehas na kasunduan kasama ang US at Australia. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na ang RAA kasama ang Japan ay iba sa Visiting Forces Agreement na nagre-resulta sa pagtatayo ng mga base militar ng Japan sa Pilipinas. Ikinatuwa naman ito ng ilang mga senador, kabilang na nga si Senador J.V. Ejercito na nagsabing welcome ang ganitong kasunduan para matuldukan ang pangaharas ng China sa bansa at sa mga Pilipino. Dagdag naman ni Senator Amy Marcos, bubusisiin ito ng mabuti ng Senate Committee on Foreign Relations para matiyak na alinsunod ang RAA sa national interest ng bansa. Ang 2+2 meeting ay ang ikalawang pagkakataon na nagkaroon ng kolaborasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.